Ganaiden! Ay, grabe. Oh, hindi na yata ako magtatagal. Napapasok kasi ako pag nandito ka. Pakiramdam ko parang may naglalakad na nuclear explosion. Pwede ba wag mo ko simulan ng aga-aga? Pwede kong sabihin kahit anong gusto ko. Bakit? Hindi mo naman ako kayang isumbong kay Alain, di ba? Stay in your lane. Wala akong pakialam. Akala mo ba natatakot ako? Puro ka ganyan? Ano? May sinasabi ka ba? It's none of your business. Ano bang pakialam mo? Oo, sige na. Sige, simula ngayon huwag na tayo mag-usap. Sa lahat naman ng sinasabi mo, wala ka naman yatang tinupad. Ganaiden. Good night din, Mr. Jem. Zainab, okay ka lang? Ba't ka nakasimangot? Wala naman ng bago dun. Let's talk in my office. Okay. Sit down. What's wrong, Zainab? Wala po. Medyo pagod lang siguro ako. Madalas yan naman ang sinasabi, kahit hindi totoo. Oo, tama ka. Handa akong makinig sa'yo. Alam ko. Salamat. Zainab, may tanong ako sa'yo. Are you happy that you're working here? Hindi, sa totoo lang, ikaw lang talaga ang dahilan kaya nandito pa ako. Pero hindi ikaw ang problema. May mga bagay lang akong kailangang ayusin ngayon. Maayos na ba yun? Oo. So let's go. Saan? You deserve a breather. Para umokay ka. Mr. Jem, wag na po. Hindi na kailangan yun. Don't worry about it, Zainab. Babalik din tayo. Tara. Sige. May idea na ako, Kemal. Pero magagawa lang natin yon kapag nagtulungan tayo. Sige, we have a deal. Ang gusto ko lang mangyari, maghiwalay si Yildiz at si Halit. So I can have my old life back. Ang layo pa ng pinanggalingan mo para lang makita ko, kaya gusto ko magpakatotoo ka. Why are you really here? Mrs. Ender, naging kaming dalawa kasi ni Yildiz noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya ako. Tsaka ngayon, ang ganda na rin ng buhay niya. Pero alam kong may kulang pa rin. Malalaman niya rin yon pag nakita niya ako. Sana nga. You just want your revenge just like me. Pero, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit ngayon lang? May sarili kasi akong plano dati. Okay, sige. The enemy of my enemy is my friend. Tignan natin ang mangyayari. Gusto mong tulungan kita na makalapit kay Halit and Yildiz. Tama ba ako? Kaya nga hinanap ko kayo. Kaya mo bang pasukin yung bahay? Oo, pero may nabasa ako na hindi na kayo magkasundo ng ex-husband mo. Hindi ba mahirap yun? Don't worry about that, Kemal. Kaharap mo ngayon ang most influential woman sa Istanbul. Ako nang bahala sa lahat. So don't you worry about it. Sige, ikaw na ang bahala. Saan ka nga pala nakitira ngayon? Sa isang inn lang. Kailangan mo ba ng pera? Sabihin mo lang sa akin dahil kaya ko namang gawa ng paraan yun. Hindi, kung sakali na lang siguro. Okay pa ako, salamat. Okay. Just wait for my call. O sige. Tumawag si Mr. Bulent, hihintayin daw niya ang tawag niyo. Tumawag din si Miss Ashley. Pero si Mr. Hakan ang sumagot. Nandito ba si Miss Zainab? Kakaalis lang nila ni Mr. Jem. Okay, sige.
Are you feeling better? Oo, sobrang ganda dito. That's good. Mr. Jam, salamat talaga ha. My pleasure. Zainab, you don't seem okay these past few days. Oo. Pero I'll be okay. If this is something about your personal life, I'm really sorry. That was inappropriate. Hindi. Wala lang yun. Hindi ko lang alam na obvious pala ako. Hindi halata. Pero I care about you, kaya ayoko nakikitang ganyan ka. Pero ayoko na rin ng ganito. Zainab, sana huwag mong isiping nakikialam ako. Pero dapat piliin mo ang makapagpapasaya sa'yo. Pwede mo naman subukan. I'm sure you know how I feel about you. Mr. Jam, Alam ko medyo biglaan. hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala ka naman dapat sabihin sa akin. Basta ang sinasabi ko sa'yo, importante ka sa akin. At kung tatanggapin mo, papasayahin kita. Hindi kita minamadali. Nandito lang naman ako. Maghihintay ako. Okay? Sige. And good things come from small beginnings. Ano, tara na rin ba? Sige, let's go. May gagawin pa tayo. Can we have the bill, please? Kahapon ko pa hindi nakikita si Lila, hindi man lang nagpaalam. She doesn't have to tell you anything at all. Baka naman hindi mo lang alam na close na kami ngayon. Sinasabi niya sa akin ng lahat. Alam mo, Yildiz, if you're trying to be the good stepmother, wag mo nang subukan. Di ba benta yan dito? Sigurado akong napipilitan lang din si Lila at ginagawa niya para kay Baba. Hindi yun dahil sa'yo. At nagsalita ang black sheep. Mas mabuti pang umupo ka na lang at manahimik ka na lang dyan. Bye! Hello, Daphne dear. Paalis na rin ako sa bahay. Nakakainis. Zainab, kanina ka pa hinahanap ni Mr. Alihan. Nasa office ba? Oo. Sige. Come in. Pumunta ka ba? Oo, Pasensya ka na. wala yun. Galit ka ba sa akin? Hindi. Zainab? Alihan, hindi ako galit sa'yo. Sa sarili ko ako nagagalit. Alam ko namang nasaktan kita. Pero ang totoo may nangyari kasi. Ano na namang nangyari? Basta tungkol yun kay Lila. Sobrang convenient naman nun para sa'yo.
Zeynep. I tried to call you. Pero hindi ko kasi mahanap ang phone ko nun, kaya... Tapos? Tapos nung nakita ko, low bat na pala. Nagmandali naman talaga ako eh. Totoo. Ganun ba? Tapos ano nangyari? Bigla bang may dragon na dumating at iniligtas mo ang prinsesa? Akala mo ba nagsisinungaling ako? Siyempre hindi. Akala ko nakumbinsi ako ni Alihan at baka may problema kaya siguro hindi niya masagot ang mga tawag ko. Tapos hindi mo rin naman pala ako sisiputin. Pero di ako nagsisinungaling. May emergency talaga. Bakit naman hindi ako magpapakita? Paano ko malalaman? Sigurado namang marami ka na namang idadahilan ulit. Bakit ba? Natakot ka ba sa pwedeng mangyari? That's not true, Zeynep. Kaya ako nga pinapaliwanag sa'yo. Totoo yun. Alihan, isa lang ang alam ko. Ayoko sa mga taong walang paninindigan. Zeynep, sinabi ko nang sinubukan kitang tawagan kaso may emergency nga. Okay. O sige. May iba ka pa sigurong pinuntahan nung gabing yun. 'Di ba? Tama ba ako? Nagkakamali ka. May emergency nga. Alam mo ba kung ano nakikita ko sa'yo? Pagsisisi lang lahat. Alam mo kung bakit? Dahil lahat ng sinabi kong hindi ko gagawin, ginawa ko pa rin. Kaya ang laki ng pagsisisi ko ngayon. Kung mahal mo talaga ako, sana naman umalis ka sa harap ko. Okay? Kahit kailan hindi magiging tayo, huwag nating ipilit. Don't do this. Ayoko na maging malungkot. Kung wala ka lang sasabihin, babalik na ako sa trabaho. Sige. Ikaw ang bahala. Sige. Does Halit know we're together? Hindi, ba't manatanong? Wala naman. Curious lang ako. Bagong kasal kasi kayo kaya naisip ko baka kailangan mong magpaalam. Hindi naman, hindi ganun si Halit sa akin. Mabuti. Kasi ako hindi ko talaga gusto yun. Nakakasakal kasi pagtanong ng tanong palagi. Ay, hindi ko kakayanin yun. Hindi. Hindi naman ganun si Halit, may tiwala siya sa akin. Ako mismo ang may gusto. Good, pero baka naman masanay siya niyan. Masasanay sa ano? Kapag nire-report mo ang mga ginagawa mo sa kanya parate, masasanay siya. Minsang hindi ka magsabi, magtataka siya. What's the point, di ba? Alam mo, may point ka, ngayon ko lang naisip yun. Kapag nagsimula ng ganyan, sigurado sa susunod, pagbabawalan ka na niya, sure ako. Nako, Daphne, hindi naman siguro. Pero hindi natin masasabi. Para sa'yo rin to, para hindi ka magka-problema in the future. Kailangan mo rin ng personal space, di ba? Dapat hindi ka nagpapadikta, lalo na kay Halit. By the way, Yildiz, how's your sister? Okay naman, nasa work siya. Nagkita na kayo after nung party? Oo, syempre naman. Close naman kami ng kapatid ko. Bakit mo natanong? Sabihan mo naman ako next time. Gusto ko talaga siya makilala. Oo, walang problema. Sasabihan kita. Ay, nandito ka na pala. Welcome, anak. How are you? How's your day? It's fine. I made a special sandwich for you. Wow, thanks. I'm really hungry right now. Oh, kawawa ka naman. Dapat hindi ka nagpapagutom. Go have a seat. Kukunin ko yung sandwich mo. Ma'am, where's Uncle? Kasama ba niya si Uncle Alihan? Oo, sabi nga niya pagod na daw siya. Gusto mo ng juice?
Masarap pa yung sandwich? Sobra. Sige, kumain ka lang dyan. Erim, I just wanted to ask you for a favor. Baka naman, pwede mong kausapin ang baba mo para sa akin. Sure, Mom. Busy kasi ang uncle mo, kaya wala na akong service ngayon. Ang hirap din kasing mag-taxi, lalo na ngayon na marami akong inaasikaso. Para rin sana makagalaw ako ng mas maayos. I'm thinking, baka pwedeng magbigay ng company car ang baba mo. Okay, I'll talk to him. That's not a big deal. Alam ko naman yun, pero syempre, mas okay na yun. Because I barely get to talk to him nowadays. Okay, Mom, I'll tell him. Oo nga pala. Huwag mong sabihing sinabi ko sa'yo, ha? Tanungin mo siya na parang idea mo to. Baka kung ano pang isipin niya. Tsaka, hindi ako gusto ng bagong asawa niya. I wouldn't want it to become an issue. I don't think it's a big deal, Mama. Don't worry, I'll talk to Baba. I got it. Oh, my sweet boy. I'm really lucky to have a son like you. Mwah. Welcome, sweetheart. Ba't nakabihis ka? Kumusta? Okay lang. Nagpahain na rin ako. Magbibihis muna ako. Sige. Pupunta kasi ako kay Zainab pagkatapos. Anong meron? Galing ka na doon kahapon. Is she okay? May pinagdadaanan kasi siya, kailangan niya daw ako. Imbitahin mo siya dito. Hindi yun magiging komportable dito. O sige, ikaw ang bahala. Si Lila pala nasa uncle daw niya. Bukas daw uwi. Tumawag sa akin kanina. Ikaw, kumusta ang araw mo? Okay lang, nakita kami ni Daphne kanina. Nag-lunch kami. Ganun ba? Mauna na ako sa baba, sumunod ka na lang. O sige. Huwag ka ulit magpapakita kay Yildiz. My. Mukha nang mahal mo talaga siya. Akala ko nagsasawa ka na eh. Tulad ng sa ibang asawa mo. Nagkakamali ka, Daphne. Nagkamali rin ako. Hindi ako dapat pumayag na magkita kayo. Okay. Hindi na kami magkikita. Tumawag sa akin ang mama mo. Umuwi ka na daw. Ayoko pa umuwi ngayon. Leila, how long are you planning to stay here? She's your mother. Alam ko namang traumatic ang nangyari sa'yo. Oo. Pero you have to let your family help you. Nag-usap na tayo, di ba? My parents usually don't pay attention to me. Akala nila okay lang ako. Ang alam nila wala akong problema. So is that the reason why you're friends with that guy? Para mapansin ka ng parents mo? Of course not. Pero nangyari na to and I had nowhere else to go. I can't really talk to my parents. Mabuti tinawagan mo ako. Basta tuparin mo ang pangako mo, kundi mananagot ang lalaking yun sa akin. Pupunta si Hakan. We can go out or watch a movie if you want. What do you think? No thanks. Magpapahinga na lang ako. Cheer up, Leela. Don't be sad. Nandito kami. Okay? Tara. After dinner. Kumusta ka, anak? I'm good, kayo po. Okay lang din. How's your day? It was fine, Baba. And then I went to see Mom. Ah, that's good. Tara, ready na ang dinner. Baba, can you do me a favor? Why? Is there a problem? Well, it's been hard for Mom to travel lately, kaya gusto ko sana magkaroon siya ng sariling kotse at driver. Pakala naman ba ito ng mama mo? Of course not. Idea ko to. Busy kasi siya lately eh. Baba, please, can you help her out? Sige. I'll take care of it.
Tara, kumain na tayo. Thank you, Papa. Basta ikaw, anak. Halika na. Bilisan mo na, may lakad pa ako. What's happening? Kakain ba tayo? Oo, makikipagkita kami kay Zeynep. Why won't she just come here? Ayaw niya ba dito? Huwag ka nang makialam, Zera. Gusto ko siyang makasama ng kami lang. Whatever, I don't care. Wag mo nga akong simulan. Halit? Tapos, anong ginawa mo sa kanya? Pumunta siya dito. At nang dahil sa akin, may paraan na siya para makapasok sa bahay. Abla naman, ba't ka magpapapasok sa bahay ng hindi mo kilala? Kay Erim ko pinagawa. Kay Erim? Abla, bakit naman pati si Erim dinamay mo? Sabi ko lang naman, kailangan ko ng kotse. At si Kim lang driver. Ano sabi niya? Syempre, plinano ko ng maayos. Hindi ka pa rin ba talaga bilib sa akin? Hindi mo ba alam na ang abla mo, wala pang sinisimulan na hindi naging successful? Oo, siyempre. Alam ko naman magaling ka. Pero, ang kasama mo, hindi mo naman kilala. Paano yun? Alam mo, Janer, may nakakalimutan ka. Maraming problema ang mga babae na hindi nila sinasabi. Si Yildiz, ginawa niya to dahil gusto niyang magpakasal sa mayaman. Ganon talaga ang tao minsan. May mga hindi marunong makontento dahil hindi naman sila sanay sa buhay na ganito. Kaya nag-ambisyon pa rin sila. Tapos, Tapos, magsasawa si Yildiz sa asawang hindi naman talaga niya mahal. And I'm thinking if his ex is just hanging around all the time... BAM! Bam talaga! Sigurado ako magiging issue to. 'Di ba? Wala ka nang dapat alalahanin, brother dear. Ano palang balita sa office mo? Ano bang magbabago doon? Pinaupo nila ako sa tabi ng Ice Queen, tapos lagi na lang nakasimangot. Nakakadagdag ng pagod yung negative energy niya, grabe. Stressful Nako, yun. sinabi mo pa. Ay nako, Abla, nawalan tuloy ako ng gana kumain dahil doon. Please lang, tama na to. Sweetheart, uuwi ako agad pagkatapos. Sige, kumusta mo na lang ako. Okay. Bakit, Halit? Akala ko ba ayaw mo na akong kausapin? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko nung huli tayo nagkita? Bakit? Nag-report pa sa'yo ang asawa mo kanina? Daphne, hindi ko na ulitin yun sa'yo. Nagkita daw kay ni Yildiz. Oo nga. I told you not to see her again. Halit, sabihan mo ang asawa mong wag ako. Tawag siya ng tawag kahapon. Anong gusto mo gawin ko? Wag ko siyang sagutin? Ano bang problema? Wala naman akong sinabi. Hindi ko magagawa yun. Hindi mo naman kailangan biglain. Dumistansya ka lang. Oo, sige na, Halit. I'll try my best. By the way, may tatanong pala ako. Bakit ang sabi ni Yildiz palagi mo siyang chine-check? Wala ka bang tiwala sa kanya? Hindi yun tungkol kay Yildiz. You mean you trust her but not her friend? Ganun ba, Halit? Basta tandaan mo kung ano sinabi ko sa'yo. I don't wanna talk about this again. Good night. Papa, Bakit, anak? tara PlayStation tayo. Sige, tara. Oh, and also, Ha? sinabi ko na kay Mama. And you said yes. No problem. Bale, pupunta ba siya dito? Paano ang arrangement? Bahala na si Sitki mag-asikaso. Tara, let's play. Anong pusta? Bragging rights lang po. Bakit ba hindi ka na lang niya diretsuhin? Anong klaseng excuse yun? Yun lang ang sinabi niya. Sabi niya, emergency. Baka totoo nga kasi 2 araw na si Lila sa kanya. Abla, hindi naman siguro masyadong seryoso yun. Dahil kung sakali, sigurado malalaman mo rin kaagad yun. Baka may problema lang si Lila kaya pumunta sa kanya. Na-misplace niya ang phone niya at low bat daw. Nagtelepono pa siya, hindi naman niya sinasagot. Pana-excuses ang sinabi. Hindi ko maintindihan. Bakit ka pa niya pinapunta doon kung hindi naman siya sisipot, 'di ba? Ang gulo niya. Huwag ka na magsayang ng oras para isipin siya. Ganun naman talaga siya eh.
Magulo parate. Sarili lang niya ang iniisip niya. Hayaan mo na. Mabuti na rin yun. Yan ba talagang nararamdaman mo? Oo, totoo na talaga to ngayon. Kapag naulit pa to, mabuti pa siguro kumuha na lang ako ng bato at ipukpok ko sa ulo ko. Nakakasawa na. Huwag ka nang malungkot. May sayad naman talaga siya. Ilang beses din natin pinag-usapan ng mga kabaliwang ginawa niya. Kahit ako, sawa na ako. Ayoko na rin sa kanya ngayon. Bahala siya. At ngayon naman may Mr. Jem. Anong meron kay Mr. Jem? Sabi niya may nararamdaman siya para sa akin. Talaga? Sabi ko na nga ba, tama na naman ako. Dahil nung una pa lang napansin ko ng ibang tingin niya sa'yo. Abla, ano ka ba? Wala lang yun. Bakit hindi, Zeynep? Gwapo siya, edukado at mabait pa. At higit sa lahat mayaman. Ayan, kaya naman inaasahan ko na talagang sasabihin mong mayaman siya. Ano bang gusto mo, yung lalaking mahirap pa sa daga? Ano ba talagang dahilan? Bakit ba kasi ayaw mo siyang bigyan ng chance? Hindi dahil hindi ko siya gusto. Pakiramdam ko lang hindi ngayon ang oras para sa mga ganung bagay. Hindi ko naman sinabing maging kayo. Lumabas kayo, kilalanin niyo ang isa't isa. Malay mo, baka naman magustuhan mo siya. Abla, hindi ko kayang gawin yun. Hay, kailangan mong may makasamang iba para makalimutan siya. Ano bang pwede mong gawin? Naku, Yildiz. Imbes na maayos ang problema, dinadagdagan mo pa. Alam ko ng problema mo ngayon. Ang gusto mo kasi magmakaawa si Alihan sa'yo. Anong sinasabi mo? Oo, makikiusap siya ng isa, 2 beses at sa pangatlo tapos uulitin niya lahat. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi talaga. Sobra na yun. Alam ko na, natatakot kang hindi nababalik si Alihan kapag nakipag-date ka kay Mr. Jem. Gets ko na. Pwede ba tumigil ka nga dyan, Yildiz? Kakalimutan ko na siya. Ah, ganun ba? Patunayan mo. At ano namang kailangan kong patunayan, ha? Kung ayaw mo talaga kay Alihan, bigyan mo ng chance si Jem. Bakit pa kasi hindi ka pumunta? Hindi ko kaya, pero gusto ko. Alihan, I think after what happened, there's no turning back now. Leela needed my help. No one else can help her. In-explain mo ba to kay Zeynep? I really couldn't. Sabi ko lang sa kanya na nagka-emergency, which is true. Ano bang nangyari? Basta it's Leela's secret. I can't share it with you. Sorry. Oo, naintindihan ko pero hindi enough ang excuse mo para sa kanya. Sana man lang sinabi mo. I really tried. Anong gagawin ko? Kailangan kong mamili, si Zeynep o si Leela. Tsaka, makikinig ba yun? Hindi, di ba? But still, we can't really blame her for that, di ba? Hindi ito yung unang beses. Siguro naman alam mo yon. Naiintindihan ko siya. Pero pagod na akong magpaliwanag. Yun lang. You know what? I wish she could have trusted me more. Kailangan mo rin kasing ayusin ang sarili mo. Tsaka, ilang beses mo na siyang sinaktan. Baka hindi niya na alam kung ano talagang intention mo. Ewan ko kung anong mangyayari. Tapos na yata kami. Sa tingin ko, mabait naman si Jem. Inaalagaan niya ang anak niya. Kung si Alihan yon, sigurado iniwan ka nun mag-isa. Ano bang klaseng pag-iisip yan, Yildiz? Tumigil ka nga dyan. Bakit ba? Totoo naman, di ba? Ewan, dapat pala hindi na kita pinapunta. Hay, Zeynep, kailan ka ba matututo? Huwag puro puso ang pinapairal. Tignan mo ko. Kaya ang saya mo. Bakit ba? Sabi nila lahat naman ng bagay pwedeng matutunan, di ba? May oras pa para mangyari yun. Alam mo ba, parehas na parehas talaga kayo ni Mama. Tama naman si Mama. Mabuti nakinig ako. Nakinig saan? Kailangan ko pa bang sabihin? Si Kemal. Binabanggit mo pa talaga. Kawawa. Kumusta na kaya siya ngayon?
Hayaan mo na siya. Sigurado nasa bursa lang yun. Good afternoon. Bakit, Sitki? Sinabihan ako ni Mr. Halit na kumuha ako ng kotse para sa inyo. Nakapark sa labas. Add na ng pangalan ng driver at parating na rin siya. Sitki, pakisabi kay Halit na may katrabaho ako sa company at kung okay lang na siya na lang ang driver ko. Alam niya ang mga ibang kumpanya that I work with, pati ang mga brands. Hassle pa kasi kung mag-ahanap pa ng bago. Baka pwedeng ikaw na lang ang magpaliwanag sa kanya. Sige, madam. Hindi ko na pupuntahin si Adnan. Okay, papupuntahin ko na lang si Kemal mamaya para sa schedule. Sige, madam. Salamat. Sige, have a nice day. Hello? Kemal, pumunta ka dito. Aha. May suit and tie ka ba? Okay, that's good. Hihintayin kita. Bye-bye. Bye. Excuse me, pwedeng magtanong? Sure. Nandito ba si Mr. Hakan? Nasa meeting siya ngayon pero patapos na din yun. Bago kasi ako dito, sabi sa akin puntahan ko siya. Congratulations sa'yo. Salamat. Anong department? Piloto ko. Talaga? Ang galing-galing mo naman. Masaya talaga ako na may mga babae na rin sa ganyang klaseng field. Pioneer sa mga ganito ang company natin. Oo nga, yun din ang narinig ko. Gusto mo ba ng tea habang naghihintay? O sige. Tara, halika. Oh, Zeynep. Meron ba? Merhaba, Jenner pala. Ako ang head ng textile department. Nice to meet you, I'm Hira. Nice to meet you too. Saan nga pala kayo pupunta? Magti-tea. Hinihintay lang namin si Mr. Hakan. Mamaya pa yun, kaya kumuha na ako ng kape. Pero pwede ko naman kayong samahan. Hira, bakit ka nandito? Ako ang bagong company pilot. Wow, ang galing mo naman. Pilot ka pala. Salamat. Mula ngayon, ikaw na ang driver ko. Ang bilis, Mrs. Ender. Nagsisimula pa lang tayo, Kemal. Pero hindi ko pa rin talaga maiintindihan. Paano makakatulong ang pagiging driver ko? Alam mo, if we're going to make this work, you really have to trust me. Ikaw ang humanap sa akin. Kaya dapat huwag ka nang magtanong at sumunod ka na lang sa akin. Sinabi ko makakapasok ka sa bahay na yon. So just relax. Kailangan ma-meet mo muna si Erim. Sabi ko sa kanya, sana pala nag-vet na lang ako para nagamot ko siya. Ang saya niyo pala dito. Sana naman hindi araw-araw ang mga flight namin. Oo, sana nga. Kamusta, Hira? Meron ba? Natanggap ako. Oo, alam ko. Are you here to see Hakan? Oo, hinihintay ko siya. Sige, follow me. See you. See you. Ano kaya kung mag-date sila? Parang bagay sila, no? Ay nako, mauubos talaga ang pasensya ko sa'yo, tao ka, oo. Oof. Hey girls. Alam niyo ba kung nasaan ang documents ng textile department? Teka, meron ba Yildiz? Parang wala yata sa mood lahat ngayon. Nasaan si Zeynep? Ewan ko, siguro nandyan lang yon. Sige, magpakitang gilas ka pa. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa sorpresa ng kapatid ko sa'yo.
Mr. Jem, sana hindi ka na naiistorbo. Of course not, Yildiz. Pasok. Hindi ko kasi makita si Zeynep, kaya dumaan na lang muna ako dito. Ganun ba? Kumusta ka? Ito okay lang naman. Ang mama mo okay na ba? Oo. Nakauwi na siya ngayon. Medyo umu-okay na rin. Ay, buti na lang sana gumaling na siya. Nag-aalala ko kay Zeynep dahil parang depressed siya. Oo, alam ko. Huwag mo siyang iiwan ha. Oo. Importante si Zeynep para sa akin. I mean, gagawin ko ang lahat. Yan din ang nasa isip ko. Kailangan ni Zeynep ng isang tao na susuporta sa kanya. Katulad mo, mukhang maganda naman ang intensyon mo sa kanya. Oo, tama ka. Don't worry about it. Basta favor lang, wag mo na sasabihin to kay Zeynep ha. Dahil lagot ako sa kanya kapag nalaman niya to. Sure. Atin lang to. Thank you. Yildiz, ba't ka nandito? May kailangan ka ba? Hindi kita makita kaya nag-hi na lang ako kay Mr. Jem. We're just catching up, Zeynep. How nice. How nice. Yildiz, pagkatapos mo dito, puntahan mo ako. Mr. Jem, it's really nice to see you again. Likewise. Sige, see you soon. Bakit ka ba pumunta dito? Hinahanap kita pero hindi kita makita kanina. At ayoko ring makita si Alihan. Kaya kay Mr. Jem na lang. Baka naman may sinabi ka sa kanya. Sa tingin mo, gagawin ko yun sa'yo? Siyempre. Ganun pala ang tingin mo sa akin? Hindi ba? Hindi, Zeynep. Hindi naman ako ganun. Pero dapat mag-date kayo ni Jem. Bakit ba kasi sinabi ko pa sa'yo eh? Ano ka ba, Zeynep? Ang sweet kaya niya. O sige na, tatahimik na ako. Sige, Abla, tara na, ihahatid na kita. Halika na. Later, we're gonna pick up my son. Importanteng maging malapit ka sa kanya. Everything else will come easy for you. You'll see. Kung magkakasundo kayong dalawa. Mabuti mahilig ako sa mga bata. Edim enjoys music at nagigitara rin siya. Mahilig rin siya sa golf, tsaka tennis. Basta simula ngayon, ikaw na ang maghahatid sundo sa kanya. Basta dapat hindi siya malilate, para na rin makapag-bonding kayo. Bale, ganun lang kasimple ang trabaho mo. Hindi ko na kailangan magpanggap, Mrs. Ender, dahil mukhang hindi naman nagkakalayo ang mga hilig naming dalawa. So, jack of all trades ka pala, Kamal? Gusto ko kasi laging may bagong natututunan. Malayo pa ba? Madam? Thank you, Kamal. Edim! I'm here! Ma'am? Ang baby ko! What do you think about our new car, anak? Is that the new car? Salamat sa iyo, darling. Mr. Engin! Mr. Engin! Isasama ko si Edim, okay? Ingat! Halika, ipapakilala kita kay Kemal. Sure. Mr. Edim, ako si Kamal. Nice to meet you, Kemal. Ikaw rin. Mag-lunch na lang kaya muna tayo sa mall. Gusto mo? Ha? Sure. Thank you, Kemal. Thank you. Excuse me, ito na ang mga files na galing kay Mr. Ibrahim. Thank you, Zeynep. My pleasure. Zeynep, gusto mo bang lumabas pagkatapos ng work? Tayo? Ewan ko lang. Bakit naman? Kalimutan mo na sinabi ko sa'yo kahapon. Lalabas tayo para mag-dinner bilang magkaibigan. At saka para ma-relax ka. Sige na.
Sige. Okay. Susunduin na lang kita. Sige. Anong ginagawa mo? Ito, nagre-ready na. Bakit? Aalis ka ba? Lalabas kami ni Mr. Jem. Mabuti naman. You have something in common. Nagsimula ka na naman. Lalabas lang kami as friends. Kesa naman maburyo ako dito. Diyan nagsisimula yan sa mga ganyang klaseng lakad. Tumigil ka na kung di babagsakan kita. Wag naman, sandali lang. Patingin muna ng susuot mo. Sandali, hindi pa ako bihis. Okay ba? Sa lahat ng nabili natin, yan pang napili mo. Siguradong wala kang pag-asa sa kanya kung ganyan ang isusuot mo. Anong problema dito? Bahala ka na nga, di mo naman ako papakinggan. Basta i-update mo na lang ako. Nako. Ano ang susuot ko? Merhaba. Merhaba, I said thank you. I'll see you tomorrow. Why? Aren't you coming inside? May mga gagawin pa ako, kaya next time na lang siguro. You're finally home. Kumusta ka? Ito, mabuti naman. Ikaw, kumusta? Hinatid ko lang siya. Maraming salamat. Nabala ka tuloy. Wala yun, mauuna na ako. Mamaya na, kumain muna tayo. Sige na. Please. Ano? Sige. Hindi mo ba ako na-miss? Siyempre na, miss. Pwede tayong mag-usap. Bakit? Wala kang naririnig sa akin tungkol sa inyo ni Zeynep. Huwag mong asahang hahabulin ka niya. Naging miserable ang buhay niya simula nang nakilala ka niya. Simula ngayon, layuan mo na siya. Sige. Basta siguraduhin mo lang dinaalagaan mo si Lila. Bata pa siya at wala pang alam. She's not supposed to be partying. Naiintindihan mo ba? Sige. Ang tigas talaga ng ulo mo. I'm glad that you said yes. I think this could be good for you too. Oh, it's good to be here. Zeynep, nagtataka lang ako. Why would anyone ever hurt you? Sorry, pero ayoko talagang pag-usapan. You're right. I'm really sorry. Akala ko kasi gusto mong pag-usapan. Okay lang yun. Ang mali ko, naniwala ako sa imposibleng mangyari. That happens to everyone. Huwag kang magalit sa sarili mo. Umasa kasi ako may taong magbabago. Kaya nagagalit ako sa sarili ko. Kung hindi niya kaya magbago, hindi mo na dapat problema yun, di ba? Hindi mo kasalanan binigyan mo pa siya ng isang chance. Sa tingin mo? Sigurado. Posible rin naman kasi na ibang tao ang magpapasaya sa'yo. Ano? Malay mo, di ba? Someone can heal your broken heart. Pero malalaman mo lang yun if you're gonna try. There's always time for everything. Baka nga.